Walang kwenta ang anak ng basurero. Iyan ang huling salitang dumurog sa puso ni Elena habang hawak ang puntod ng ama. Sa gitna ng ulan at 7 buwang pagbubuntis, itinapon siya ng asawang si Ricardo na parang basura sa kalsada. Pero hindi nila alam, sa likod ng lumang uniforme ng kanyang ama ay nakatago ang 8 bilyong dolyar. Sino ang luluhod sa huli? Magsisimula na ang paniningil. Huwag mo nang antayin na itaboy pa kita sa harap ng maraming tao, Elena. Pagkatapos mailibing ang ama mo, tapos na rin tayo. Ayaw ko nang madamay sa baho ng buhay mo. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging umiihip sa sementeryo, walang bahid ng pag-aalinlangan, at tila isang matalim na balisong na bumaon sa gitna ng dibdib ni Elena. Sa mga sandaling iyon, ang 7 buwang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila naramdaman ng panginginig ng kanyang buong katawan, kaya ito ay malakas na sumipa, isang masakit na paalala ng buhay sa gitna ng kamatayan. Lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa pinaghalong luha at talsik ng ulan. Nakatayo siya sa gilid ng isang abang kabaong, isang puting kahon na gawa sa mumurahing kahoy na tila anumang oras ay bibigay na sa bigat ng basang lupa. Ang kanyang kamay, na namumutla at kulubot dahil sa lamig, ay mahigpit na nakahawak sa isang sirang payong na pilit niyang itinatawid sa ibabaw ng kabaong ng kanyang ama. Ayaw niyang mabasa ang huling hantungan ni Mang Lando kahit na siya mismo ay basang-basa na at ang kanyang manipis na bestida ay dumidikit na sa kanyang malaking tiyan. Sa harap niya, nakatayo si Ricardo Walker, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Ang kanyang asawa ay mukhang isang estranghero sa suot nitong mamahaling itim na Amerikana. Ang mga sapatos na balat ay kumikinang pa rin kahit nakatapak sa maputik na damuhan. Walang bahid ng lungkot sa mukha nito para sa biyenang pumanaw. Tanging pandidiri lamang ang bakas sa bawat guhit ng kanyang noo habang nakatingin sa paligid ng sementeryong pangmahirap. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang paningin sa puting sobrang iniabot ni Ricardo. Alam niya kung ano ang laman yon. Ang divorce papers na matagal na palang inihanda ng lalaki habang siya ay abala sa pag-aalaga sa kanyang amang naghihingalo sa ospital. Sa mga oras na pinupunasan niya ang katawan ng amang basurero, abala pala si Ricardo sa paglilinis ng kanyang buhay para sa ibang babae. Ang lalamunan ni Elena ay tila nasasakal ng isang malaking bara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya sa gitna ng lahat ng ito, ngunit walang boses na lumalabas. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng ulan na tumatama sa plastik na takip ng kabaong, isang malungkot at tila walang katapusang ritmo na sumasabay sa pagdurog ng kanyang puso. Ang bigat ng kanyang tiyan ay tila lalong bumigat, tila hinihila siya pababa sa lupang pinaglalagakan ng kanyang ama. Nabitawan ni Elena ang hawak na payong. Ang tunog ng pagkakalaglag nito sa putikan ay hindi man lang narinig dahil sa lakas ng hangin. Ngunit para sa kanya, iyon ang huling hudyat ng kanyang pagsuko. Nanigas ang kanyang mga daliri at ang sobrang hawak niya ay unti-unting nabasa ng ulan. Ang puting papel ay naging kulay abo, tila ang kanyang kinabukasan. Tinalikuran siya ni Ricardo nang walang lilingon-lingon, diretsong naglakad patungo sa naghihintay na itim na sasakyan sa malayo. Habang lumalayo ang asawa, tila ba dahan-dahang binabakbak ang bawat piraso ng pagkatao ni Elena. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga krus na gawa sa semento, sa tapat ng kabaong ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Napahawak si Elena sa kanyang tiyan. Ang kanyang daliri ay mariing bumaon sa tela ng kanyang damit. Tumingala siya sa langit na kulay abo. Ang mga patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luhang hindi na mapigil. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng apdo at kasing talim ng kidlat. Tatay,
Bakit pati ang huling piraso ng langit ko, binawi rin sa akin sa araw na ito? Tumayo siyang mag-isa, isang larawan ng pagkawasak sa gitna ng basang lupa, habang ang anino ng isang misteryosong lalaki ay dahan-dahang lumalapit mula sa likuran ng malalaking puno ng acacia. Diyan ka nababagay, Elena, sa labas, kasama ng mga basura. Dahil kahit anong bihis namin sa'yo, amoy kalsada ka pa rin. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon, kasing talim ng mga kristal na nakasabit sa malaking chandelier sa kisame. Nakatayo ang matanda sa itaas ng hagdanan, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa diring-diri habang nakatingin kay Elena. Basang-basa pa rin si Elena mula sa sementeryo. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay nag-iiwan ng mantsa sa puting marmol na sahig. Sa paanan ng hagdan, nakita niya ang ilang itim na supot ng basura. Hindi yon tunay na basura, kundi ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, at ang iilang alaala ng kanyang buhay sa loob ng bahay na ito. Lahat ay winaksi. Itinabi na parang mga kalat na hindi na kailangan. Mama, pakiusap. Gabi na at malakas ang ulan. Hayaan niyo muna akong magpalit ng damit para sa bata. Ang pakiusap ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at lamig. Humakbang siya ng bahagya, ngunit agad siyang pinigilan ng isang matigas na kamay. Si Ricardo ay lumitaw mula sa likuran ng kanyang ina. Hindi na ito ang lalaking nangako sa kanya ng katarungan at pag-ibig noong sila ay ikinasal. Sa tabi nito ay isang babaeng nakasuot ng manipis na pulang bestida, si Sofia. Ang babaeng ito ay tila komportableng-komportable na nakasandal sa braso ni Ricardo, habang ang isang kamay ay may hawak na baso ng alak. Huwag mong dungisan ang sahig ko, Elena. Ang malamig na utos ni Ricardo. Wala ka ng pwesto rito. Ibinigay ko na ang kwarto mo kay Sofia. Mas bagay siya rito kaysa sa isang babaeng hindi man lang mailibing ng maayos ang sariling ama nang hindi namamalimos. Ang sakit na naramdaman ni Elena ay hindi na lamang sa kanyang puso, kundi tila kumalat sa kanyang buong kalamnan. Ang makita ang ibang babae sa loob ng kanyang tahanan, suot marahil ang mga gamit na siya ang nag-ayos, ay isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na dusa. Ang tawa ni Sofia, na tila isang mapang-uyam na musika, ay lalong nagpadilim sa gabi ni Elena. Dahan-dahang lumapit si Doña Imelda at gamit ang kanyang baston, itinulak nito ang isa sa mga supot ng basura pababa sa hagdan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit ay tila bawat piraso ng pangarap ni Elena na nadudurog. Sa gitna ng mga nagkalat na gamit, isang lumang pares ng tsinelas na gawa sa goma ang lumabas. Iyon ang tsinelas na madalas isuot ng kanyang ama kapag nagpapahinga ito pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho. Mabilis na lumuhod si Elena sa malamig na marmol para kunin ang tsinelas. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib, binaliwala ang dumi at putik na kumapit sa kanyang balat. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Ang tsinelas na ito na saksi sa bawat pawis at hirap ni Mang Lando para lamang mapagtapos siya ng pag-aaral. Sa gitna ng karangyaan ng mansyon, ang lumang tsinelas na ito ang tanging bagay na may tunay na halaga. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga security. Ang banta ni Ricardo, habang tinalikuran siya at hinalikan si Sofia sa harap mismo ng kanyang asawa. Ang kawalan ng respeto, ang pagbaliwala sa 7 buwang sanggol na dinadala ni Elena ay sapat na para tuluyan siyang mawalan ng lakas. Inipon ni Elena ang kanyang natitirang dignidad. Tumayo siya ng tuwid, bit-bit ang supot ng kanyang mga gamit sa isang kamay at ang tsinelas ng ama sa kabila. Hindi na siya lumingon muli sa itaas ng hagdan. Ang bawat hakbang niya patungo sa malaking pinto ay tila paglayo sa isang impyernong nagbalat kayong paraiso. Nang marating niya ang labas,
Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ay yumanig sa kanyang pandinig. Ang mekanikal na tunog ng pag-lock ng gate ay tila huling hatol sa kanyang kapalaran. Naiwan siyang muli sa ilalim ng ulan, sa madilim na kalsada, walang matutuluyan at walang kasama. Ngunit sa gitna ng kadiliman, habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan, bumulong siya sa dilim. Hindi tayo susuko, anak. May dangal tayo na hindi nila kailanman mabibili. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon at bago pa man siya humakbang palayo, narinig niya ang huling sigaw ni Ricardo mula sa balcony. "Huwag kang babalik dito. Kahit mamatay kayo ng batang yan, wala kayong makukuha sa akin." Ang mga salitang iyon ay naging tatak sa kanyang puso. Isang sumpa na balang araw ay siya mismo ang magpapabagsak sa kanila. "Dito tayo nagsimula, tatay. At dito rin yata ako babalik para itayo ang lahat ng nadurog sa akin." Ang boses ni Elena ay halos pabulong na lamang habang nakatayo siya sa harap ng isang maliit na pintuan na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero. Ang eskinita sa looban ng tondo ay masikip, amoy basang basura at kalawang, ngunit para kay Elena, ang hangin dito ay mas madaling langhapin kaysa sa loob ng air-conditioned na mansyon ni Ricardo. Dito, walang mapanghusgang mata, tanging ang dilim lamang at ang ingay ng patak ng ulan sa mga butas-butas na bubong. Ang bawat hakbang niya sa loob ng maliit na silid ay naglalabas ng tunog ng lumang kahoy na tila nagrereklamo sa bigat ng kanyang dala. Ang liwanag mula sa isang aandap-andap na bumbilya ay nagbibigay ng madilaw na kulay sa paligid. Nakita niya ang maliit na mesa kung saan madalas silang maghapunan ng kanyang ama. Isang platito ng bagoong, 2 pirasong tuyo, at ang walang katapusang pangarap ni Mang Lando para sa kanya. "Elena, ikaw ba yan, anak?" Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na tila naging pangalawang ina na ni Elena, ay nakatayo sa may pintuan. Ang mukha nito ay bakas ang gulat nang makita ang kalagayan ni Elena. Basang-basa, madungis, at may bitbit na mga supot ng basura. "Diyos ko, Elena! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka narito sa gitna ng gabi at sa ganitong kalagayan?" Mabilis na lumapit ang matanda. Kinuha ang mga basang supot mula sa kamay ni Elena at iginiya siya paupo sa lumang papag. Hindi nakasagot si Elena. Ang kanyang mga labi ay nanginginig na sa lamig at ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang sipa na tila nagsasabing, "Nandito pa ako, nanay. Huwag kang susuko." Napahawak siya sa kanyang tiyan at napapikit ng mariin. "Gutom ka na, anak. Teka lang, kukuha ako ng mainit na sabaw," wika ni Aling Rosa nang hindi na naghintay ng paliwanag. Makalipas ang ilang minuto, ang bango ng mainit na kape at bagong luto na pandesal ay humalimuyak sa loob ng maliit na silid. Iyon ang paboritong amoy ni Mang Lando tuwing umaga bago ito umalis para mamasura. Ang bawat higop ni Elena sa mainit na kape ay tila isang haplos sa kanyang nanunuyong lalamunan. Ang simpleng pagkain na ibinahagi ng isang kapitbahay na wala ring gaanong pera ay mas masarap pa sa anumang piging na dinaluhan niya kasama ang pamilya Walker. Sa maliit na silid na ito, nararamdaman niya ang init ng tunay na pagmamahal, ang init na hindi kailanman naramdaman ni Ricardo. Nang makaalis si Aling Rosa para kumuha ng tuyong kumot, naiwang mag-isa si Elena. Tumingin siya sa ilalim ng papag, ang lugar kung saan itinatago ng kanyang ama ang mga lumang gamit na nakuha nito sa pangongolekta ng basura. May kung anong nag-udyok sa kanya na yumuko at tignan ang pinakailalim na bahagi ng kama. Doon, sa gitna ng makapal na alikabok, ay may isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit na baul na gawa sa maitim na kahoy, ngunit ang mga gilid nito
ay may mga dekorasyong tila ginto. Hindi ito mukhang gamit na nakuha lang sa basurahan. Ito ay isang bagay na mukhang iningatan ng napakatagal na panahon. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang hinihila ang baul. Mabigat ito. Mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Nang maiahon niya ito sa liwanag, nakita niya ang isang ukit sa ibabaw ng takip, isang sagisag ng isang agila na may hawak na espada. Ang sagisag na nakita na niya minsan sa isang dokumentaryo tungkol sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang kandado nito. Hindi ito ordinaryong kandado. Ito ay ginto. At sa gitna nito ay may isang butas na tila sadyang ginawa para sa singsing na ibinigay sa kanya ni Attorney Ramos sa sementeryo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba at pag-asa na hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng gutom at pag-iisa, tila may isang lihim ang kanyang ama na handa nang magpakita. Ano ba talaga ang itinatago mo, tatay? Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Elena sa hangin habang hawak-hawak ang malamig na gintong kandado. Ang gintong singsing na nakasabit sa kanyang leeg ay tila nagbabaga sa init habang hawak-hawak ito ni Elena. Sa loob ng maliit at madilim na silid na amoy alikabok, ang kislap ng ginto ay tila isang sumasampal na katotohanan sa gitna ng kanyang kahirapan. Ang singsing na ito na iniabot sa kanya ni Attorney Ramos sa gitna ng ulan sa sementeryo, ang tanging susi sa misteryong iniwan ng kanyang ama. Dahan-dahang inilapit ni Elena ang singsing sa ukit na kandado ng baul. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Tila ba ang hangin sa loob ng silid ay nauubos na. Nang pumasok ang singsing sa butas, naramdaman niya ang isang mechanical na paggalaw sa loob ng kahoy. Isang marahang tunog ng pagpihit ng mga bakal ang narinig. Hindi isang malakas na ingay, kundi isang swabe at siguradong pagbukas. Dahan-dahang bumuka ang takip ng baul at kasabay nito ang paglabas ng amoy ng lumang papel at mamahaling pabango na nanatili roon sa loob ng ilang dekada. Ang unang nakita ni Elena ay hindi ginto o pera, kundi isang litrato. Isang litrato ng isang lalaking nakasuot ng napaka-eleganteng Amerikana, nakatayo sa harap ng isang gusali na gawa sa salamin at asro. Ang lalaki ay may matikas na tindig, may seryosong tingin, ngunit ang mga mata nito ay ang mga mata ni Mang Lando. Tatay? Ang pabulong na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng isang panaginip. Sa ilalim ng litrato ay ang mga dokumentong nakatali ng lasong asul. Binuksan niya ang isa at ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa nabasa. Mga bank statements mula sa Zurich, mga titulo ng lupa sa Forbes Park, at isang kasulatan na nagpapatunay ng pagmamay-ari ng $8 bilyong na halaga ng stocks sa Walker Enterprises, ang kumpanya kung saan ang pamilya ni Ricardo ay nagpapakahirap na makakuha ng kahit maliit na porsyento ng posisyon. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang dating paniniwala. Ang kanyang amang basurero, ang lalaking nagtitiyagang kumain ng bagoong para lang mapag-aral siya, ay ang may-ari ng lahat ng karangyaan ito. Bakit? Bakit hinayaan ng kanyang ama na mamuhay sila sa hirap? Dahil ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa kislap nito, Elena, kundi sa tibay ng iyong puso sa gitna ng apoy. Napatayo si Elena sa gulat nang marinig ang tinig mula sa pinto. Nakatayo roon si Attorney Ramos, ang matandang abogado na may dalang isang itim na briefcase. Ang mukha nito ay bakasang matinding respeto, isang ekspresyon na hindi kailanman nakita ni Elena na ibinigay sa kahit na sinong miyembro ng pamilya Walker. Attorney Ramos, anong ibig sabihin nito? Bakit ganito ang mga dokumentong ito? Ang nanginginig na tanong ni Elena
Habang itinuturo ang baul, lumapit ang abogado at dahan-dahang isinara ang pinto ng barong-barong. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng formalidad. Elena, ang tatay mong si Lando ay hindi lamang isang simpleng tao. Siya ang panganay na anak at tanging tagapagmana ng pamilya Valderrama, ang tunay na utak sa likod ng Walker Enterprises. Umalis siya sa mundo ng kapangyarihan dahil hindi niya masikmura ang kasamaan at kasakiman ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pinili niyang mamuhay bilang basurero para protektahan ka, para matiyak na lalaki kang may dangal, hindi tulad ng mga taong nanakit sa iyo ngayon. Napaupo si Elena sa gilid ng papag. Ang kanyang buong mundo ay tila umiikot. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng panglalait ni Ricardo at ni Doña Imelda, ang lahat ng yon ay walang saysay sa harap ng katotohanan ito. Kaya ba? Kaya ba ibinigay niya ito sa akin ngayon? Ibinigay niya ito sa iyo dahil alam niyang darating ang araw na ang iyong kabutihan ay aabusuhin ng mga taong walang kaluluwa. Tugon ni Attorney Ramos habang iniaabot ang isang huling liham na may selyo ng dugo. Elena, hindi basurero ang tatay mo. Siya ang hari ng kumpanyang kinabibilangan ni Ricardo. At ngayon, ikaw na ang may-ari ng lahat ng yon. Ang tanong, handa ka na bang gamitin ang kapangyarihang ito? Tumitig si Elena sa liham. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbago mula sa pagiging biktima patungo sa isang babaeng may matatag na layunin. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mayroon na itong kasamang apoy. Isang apoy na hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. 8 bilyong dolyar ang halaga ng iyong pangalan, Elena. Ngunit ang iyong dangal ay hindi mabibili ng kahit 1 sentimo. Ang mga salitang iyon ni Attorney Ramos ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumama sa mukha ni Elena. Sa loob ng maliit at barong-barong na silid, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya, ang halaga ng perang binanggit ng abogado ay tila isang biro mula sa langit. 8 bilyong dolyar. Isang halagang sapat para bilhin ang buong kumpanya ni Ricardo, ang lahat ng alahas ni Doña Imelda, at ang bawat lupang tinituntungan ng mga taong umalipusta sa kakanya. Ngunit habang tinititigan ni Elena ang mga dokumento, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang bawat sentimo ng kayamanang ito ay nagmula sa sakripisyo ng kanyang ama. Naalala niya ang mga gabing umuuwi, si Mang Lando, na amoy basura, ang mga sugat sa kamay nito dahil sa pagbubungkal ng mga kalakal, at ang pagtitiis nito sa gutom para lamang mabilhan siya ng bagong uniforme. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano para protektahan ang kanyang kaluluwa mula sa lason ng mundong ito. Bakit, attorney? Bakit kailangan niyang magtiis ng ganito kung maaari naman tayong mamuhay ng marangal? Ang tanong ni Elena, ang kanyang tinig, ay basag sa gitna ng pagtangis. Huminga ng malalim si Attorney Ramos at iniayos ang kanyang salamin. Dahil alam ng tatay mo ang ugali ng mga Walker. Alam niyang kung malalaman nila ang tunay niyang pagkatao, gagamitin ka lamang nila. Gusto niyang makita kung sino ang mananatili sa tabi mo kapag wala ka ng kahit ano. At napatunayan na natin ang sagot, hindi ba? Tumango si Elena habang hinahaplos ang kanyang 7 buwang tiyan. Ang sakit ng pagtataksil ni Ricardo ay naroon pa rin, parang isang sariwang sugat na patuloy na kumikirot. Ngunit may huling kahilingan ng iyong ama, Elena. Pagpapatuloy ng abogado, at ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Hindi mo agad makukuha ang 8 bilyong dolyar. Ayon sa kanyang huling testamento, kailangan mong manatili at mabuhay rito sa Tondo sa loob ng 100 araw. Kailangan mong mabuhay bilang isang simpleng tao nang walang tulong mula sa kayamanang ito hanggang sa maisilang mo ang iyong anak. Ito ang paraan niya para tiyaking hindi ka mabubulag ng pera pagdating ng panahon. O magbumenyo ka mo.
Abay, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. 100 araw. 100 araw ng gutom, ng init, at ng posibleng panganib mula sa mga taong gustong manakit sa kanya. Habang siya ay buntis at mahina, ito ang huling pagsubok ng kanyang ama. Isang pagsubok para sa kanyang katatagan. Tinatanggap ko, attorney, ang mabilis na sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong uri ng determinasyon. Kung kinaya ni tatay na mamuhay ng ganito sa loob ng 20 taon para sa akin, kakayanin ko rin ang 100 araw para sa anak ko. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang marahas na tunog ng pagkatok sa pintuan ay bumasag sa katahimikan. Ang pintuang plywood ay tila nayanig sa lakas ng paghampas mula sa labas. Elena, buksan mo itong pinto. Alam kong nandyan ka. Ang boses na yon ay hindi kailanman malilimutan ni Elena. Ang boses ni Ricardo. Ngunit hindi ito ang boses ng isang asawang nag-aalala, kundi ang boses ng isang hayop na naghahanap ng kanyang biktima. Anong ginagawa niya rito? Ang pabulong na tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Huwag kang lalabas, Elena, ang babala ni Attorney Ramos habang mabilis na itinatago ang mga gintong dokumento sa loob ng baul. Elena, huwag kang magkunwaring wala ka. Nabalitaan kong may iniwan palang insurance money ang tatay mong basurero. Ibigay mo sa akin ang pera. Kailangan ko yan para sa negosyo. Ang sigaw ni Ricardo mula sa labas. Kasunod ang tunog ng kanyang sapatos na sumisipa sa marupok na pader ng barong-barong. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, sa gitna ng kanyang paghihirap, ang tanging pakay pa rin ng lalaking minahal niya ay ang kakarampot na pera na inaakala nitong naiwan ng kanyang ama. Hindi niya alam na ang babaeng inaapi niya ay nakatayo sa ibabaw ng bilyon-bilyong dolyar. Huwag mong isipin na tinatago kita dahil mahal pa kita, Elena. Pinoprotektahan lang kita sa kahihiyan. Pero ang pera ng tatay mo, akin yun. Bayad yun sa lahat ng lansa at baho na tiniis ko nung magkasama pa tayo. Ang boses ni Ricardo ay nanggagaling sa kabilang panig ng pintuan. Bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa marupok na plywood. Sa loob ng silid, ang tanging tunog na naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Elena at ang marahang pag-ugong ng isang lumang bentilador. Napahawak si Elena sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng kanyang duster. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi pisikal, kundi isang uri ng hapdi na nagmumula sa katotohanang ang lalaking hinandugan niya ng kanyang buhay ay itinuturing siyang isang malaking pagkakamali na kailangang bayaran. Dahan-dahang sumandal si Elena sa pader. Ang magaspang na kahoy ay tumutusok sa kanyang likuran. Sa kanyang tabi, ang lumang tsinelas ng kanyang ama ay tila isang tahimik na saksi sa kanyang paghihirap. Nakakatawa. Sa loob ng baul ay may 8 bilyong dolyar. Sapat para patahimikin si Ricardo habang buhay. Ngunit narito siya. Nagtatago sa dilim habang ang lalaking nangako sa kanyang ama na aalagaan siya ay pilit na binubuwag ang kanyang maliit na tahanan para sa kakarampot na insurance money. Elena, alam kong nakikinig ka. Huwag kang maging madamot. Alam mo namang gipit ang kumpanya dahil sa kapabayaan ng mga tauhan mo. Muling sigaw ni Ricardo, kasunod ang tunog ng pagtama ng kanyang kamao sa pintuan na tila anumang oras ay bibigay na. Huminga ng malalim si Elena at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang liwanag mula sa poste sa labas ay tumama sa kanyang mukha, dahilan para mapapikit siya ng bahagya. Nakatayo roon si Ricardo, suot ang kanyang mamahaling relo na kumikinang sa dilim, habang ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ngunit nang makita niya si Elena, ang maputla nitong mukha, ang malaking tiyan, at ang pagod na mga mata, isang sandaling nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging malambot ito
Isang mapanlinlang na lambot na lalong nagpakaba kay Elena. Elena, sweetheart. Ang simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging malambing. Ang boses na ginamit niya noong nililigawan pa niya ito. Ayaw ko namang gawin ito, pero kailangan ko lang talaga ng tulong mo. Isang pirma lang sa insurance papers ni Mang Lando at bibigyan kita ng sapat na pera para makahanap ng mas maayos na matituluyan. Ayaw mo naman sigurong lumaki ang anak natin sa ganitong lugar, di ba? Ito ang gaslighting na kabisado ni Ricardo, ang paggamit sa kanyang pag-ibig at sa kaligtasan ng kanyang anak para makuha ang gusto nito. Sa isang sandali, tila bumalik si Elena sa pagiging mahinang babae na laging naniniwala sa mga pangako ni Ricardo. Ngunit naalala niya ang amoy ng ulan sa sementeryo, ang lamig ng marmol na sahig ng mansyon, at ang tawa ni Sofia sa loob ng kanilang kwarto. Ang pera ni tatay ay para sa anak ko, Ricardo. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Elena. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa akin. At lalong wala kang karapatang tawagin siyang anak mo pagkatapos mo kaming itapon na parang basura. Ang paglambot sa mukha ni Ricardo ay mabilis na naglaho, pinalitan ng isang nakakatakot na ngiti. Lumapit siya ng husto kay Elena. Sapat para maamoy ni Elena ang mamahalin nitong pabango na humahalo sa amoy ng estero. Huwag kang magmalinis, Elena. Isang hamak na anak ka lang ng basurero. Kung hindi dahil sa akin, wala kang pangalan. Kung ayaw mong ibigay ng maayos, kukunin ko ng sapilitan. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala ka ng makain. Tinalikuran siya ni Ricardo, ngunit bago ito tuluyang lumayo, tumigil ito sa tapat ng kanyang kotse at lumingon muli. Tandaan mo ito, Elena, sa mundong ito, ang may pera ang laging tama. At ikaw, wala kang kahit ano. Naiwan si Elena na nakatayo sa pintuan, habang ang tunog ng humaharurot na sasakyan ni Ricardo ay dahan-dahang nawawala sa gabi. Ang katahimikan ay muling bumalot sa eskinita, ngunit sa loob ni Elena, isang bagong katanungan ang nagsimulang mabuo. Gaano pa katagal ang kailangan kong tiisin bago ko maipakita sa inyo kung sino talaga ang may-ari ng mundong tinitingala nyo? Mas pipiliin ko pang mapagal sa pagtitinda kaysa sa mabusog sa perang galing sa pang-aalipusta. Dahil ang bawat butil ng bigas na kinakain ko ngayon may kasamang dangal. Ang boses ni Elena ay matatag habang maingat niyang inilalagay ang mga bagong luto na kakanin sa isang malaking bilao. Ang bango ng malagkit na kanin na hinaluan ng gata at asukal ay humahalimuyak sa loob ng maliit na barong-barong. Isang amoy na nagbibigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng matinding hirap. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila lalong bumigat sa bawat kilos niya, ngunit hindi siya tumigil. Ito ang unang linggo ng kanyang 100 araw na pagsubok at kailangan niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sariling mga paa. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa palengke ng Tondo, nakatayo si Elena sa isang sulok, bit-bit ang kanyang paninda. Ang init ay tila sumasampal sa kanyang maputlang mukha at ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg. Ang bawat sigaw niya ng "kakanin po, mainit pa" ay tila kumakain ng kanyang huling lakas. Ngunit tuwing nararamdaman niya ang sipa ng kanyang anak, muling nabubuhay ang kanyang sigla. Elena, ikaw ba talaga yan? Isang pamilyar at mapang-uyam na tinig ang bumasag sa ingay ng palengke. Isang kulay pilak na sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng kanyang pwesto. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang mukha ni Sofia. Suot ang kanyang mamahaling salamin sa mata na tila kumikinang sa ilalim ng araw. Sa tabi nito ay si Ricardo na nakahawak sa manibela at may bakas ng pandidiri sa kanyang mga mata habang nakatingin sa paligid. "Oh my God, Ricardo! Look! Ang dating asawa mo, nagtitinda na ng kakanin sa gitna ng dumi at langaw." Ang tawa ni Sofia, ang kanyang boses,
ay puno ng kutyang tila ba isang serye sa telebisyon. Baka naman gusto mong bumili tayo, darling. Mukhang kailangan niya ng barya para pambili ng bitamina ng bata. Hindi kumibo si Elena. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng kanyang bilao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kawayan. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang balat. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Dahan-dahang bumaba si Sofia sa sasakyan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa maputik na bahagi ng kalsada. Kumuha siya ng isang piraso ng kakanin. Tinikman ito ng bahagya. At pagkatapos ay binitawan ito sa lupa. Yuck, it's so matamis. Parang kagaya mo, masyadong cheap ang lasa. Ang sabi ni Sofia bago naglabas ng 500 piso at itinapon ito sa putikan sa paanan ni Elena. Keep the change, Elena. Consider it as a tip mula sa amin ni Ricardo. Mas kailangan mo yan kaysa sa amin. Tumingin si Ricardo kay Elena. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Sinasayang mo lang ang oras mo, Elena. Isang pirma lang sa insurance papers at hindi mo na kailangang magmukhang basurero rito. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Huminga ng malalim si Elena. Hindi niya pinulot ang pera sa putikan. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Isang tingin na tila ba siya ang may-ari ng lahat at sila ang mga pulubi. Ang perang nasa putik, Ricardo, ay mas malinis pa kaysa sa konsensya niyo. Ang mahinahong sagot ni Elena. Maaring wala akong sasakyan o mamahaling damit ngayon, pero nakakatulog ako sa gabi nang alam kong wala akong tinatapakang tao. Mauna na kayo. Baka madumihan pa ang gulong ng sasakyan niyo ng dangal ng mga taong narito. Nanggagalitis sa galit na bumalik si Sofia sa sasakyan at sa isang mabilis na pagharurot, iniwan nila si Elena sa gitna ng usok at alikabok. Nang mawala ang sasakyan sa paningin niya, doon lamang naramdaman ni Elena ang matinding pagkahilo. Ang paligid ay nagsimulang umikot at ang ingay ng palengke ay tila naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang bigat ng kanyang tiyan ay tila naging isang dambuhalang bato na humihila sa kanya pababa. Elena, Elena, ayos ka lang ba? Ang boses ni Aling Rosa mula sa malayo ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Dahan-dahang nanlimas ang paningin ni Elena. Ang kanyang mga binti ay nanghina at ang bilaong hawak niya ay unti-unting nadulas sa kanyang mga kamay. Sa huling sandali ng kanyang malay, ang tanging naisip niya ay ang kanyang anak. Hindi dapat isinisilang ang mga batang galing sa dumi dahil magiging basura lang din sila paglaki. Sayang lang ang hininga ng batang yan, Elena. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing talim ng scalpel ng doktor, walang pakundangan at puno ng kamandag. Sa gitna ng maingay at mainit na charity ward ng ospital, kung saan ang amoy ng alkohol ay humahalo sa amoy ng pawis at gamot, nakatayo ang matanda na tila isang reyna sa gitna ng mga pulubi. Ang kanyang suot na mamahaling bestida na gawa sa seda ay tila isang malaking insulto sa mga pasyenteng nakahiga sa manipis na kutsyon sa paligid. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay tila umiikot pa rin at ang kanyang katawan ay parang binalot ng mabigat na tingga. Ang huling naalala niya ay ang putikan sa palengke at ang bilaong nahulog mula sa kanyang kamay. Nang makita niya ang kanyang biyena na nakatayo sa paanan ng kanyang kama, naramdaman niya ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Mama, ang anak ko. Kumusta ang anak ko? Ang nanghihinang tanong ni Elena. Ang kanyang kamay ay agad na humaplos sa kanyang tiyan. Isang mapang-uyam na tawa ang naging sagot ni Doña Imelda. Huwag mo akong tawaging mama dahil wala akong anak na basurero. At ang batang iyan, mas mabuting huwag na siyang lumabas sa mundong ito kung ang itutustos mo lang ay barya-baryang galing sa pagtitinda ng kakanin. Pinapahiya mo ang apelyidong Walker. Ang bawat salita ay tila isang karayom na itinutusok sa puso ni Elena. Habang siya ay nakahiga rito, nanghihina at walang lakas,
Ang tanging natatanggap niya mula sa pamilya ng kanyang asawa ay sumpa. Sa kabilang dako ng hall, nakita niya ang isang nurse na nagtutulak ng isang wheelchair kung saan nakaupo si Sofia na tila kakatapos lang sa isang minor na cosmetic procedure. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang napakalaking bangin. Nandito ako para sa check-up ng balat ko at hindi ko inaasahang makikita ang isang mantsa na katulad mo rito. Pagpapatuloy ni Imelda habang kinukuha ang kanyang mamahaling panyo para takpan ang kanyang ilong. Huwag kang umasa na babayaran namin ang bill mo rito. Kung pinalayas ka ni Ricardo, panindigan mo ang pagiging pulubi mo. Nanatiling tahimik si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniniinga sa gitna ng panghihina. Hindi niya hinayaang pumatak ang kanyang luha sa harap ng babaeng ito. Ang bawat pangungutya ay tila naging gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Maaring wala akong pera ngayon, Doña Imelda. Ang mahinang tugon ni Elena, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang panata. Pero ang batang ito ay may dangal na hindi niyo kailanman maiintindihan. Balang araw, ang batang sinasabi niyong basura ay siyang yuyurak sa lahat ng pagmamalaki niyo. Padabog na tumalikod si Doña Imelda. Ang tunog ng kanyang matitigas na sapatos sa semento ay tila isang mabilis na martilyo na papalayo. Naiwang mag-isa si Elena, nakikinig sa mabigat na paghinga ng mga pasyente sa kanyang paligid. Ang init sa loob ng ward ay tila lalong sumikip at ang kanyang isipan ay napuno ng pag-aalala kung paano niya babayaran ang gastusin sa ospital. Nang dumating ang oras ng kanyang discharge, lumapit ang isang clerk na may hawak na folder. Inihanda ni Elena ang kanyang sarili para makiusap na bayaran ang bill sa pamamagitan ng hulugan. Ngunit ang sinabi ng clerk ay nagpatigil sa kanyang mundo. Ma'am Elena, wala na po kayong kailangang bayaran. Bayad na po ang lahat ng bill nyo. Pati na ang mga bitamina na kailangan nyo para sa susunod na 2 buwan. Nangunot ang noo ni Elena. Sino? Sino ang nagbayad? Si Ricardo ba? Umiling ang clerk. Isang lalaki po na naka-Amerikana. Hindi po niya ibinigay ang pangalan niya. Pero may iniwan po siyang sobre para sa inyo. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang sobre. Sa loob ay walang pera, kundi isang maliit na papel na may nakasulat na mga salitang tila isang bulong mula sa kanyang ama. Ang tunay na katarungan ay dumarating sa mga taong marunong maghintay sa dilim. Magpalakas ka, anak. Sino ang misteryosong lalaking ito at paano niya nalaman ang kalagayan ni Elena? Ang bawat hakbang ni Elena palabas ng ospital ay puno ng bagong katanungan. Habang sa malayo, ang isang itim na sasakyan ay tahimik na sumusunod sa bawat galaw niya. Hindi pera ang magliligtas sa iyo sa huli, Elena, kundi ang lalim ng iyong pinagmulan at ang tibay ng iyong kaluluwa. Ang mga salitang iyon ng kanyang ama ay tila isang uyayi na paulit-ulit na naririnig ni Elena habang siya ay nakahiga sa lumang papag. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng yero ang nagbibigay ng anino sa paligid. Ang amoy ng tuyong kahoy at ang singaw ng lupa pagkatapos ng ulan ay nagdala sa kanya sa isang panahong mas simple, mas mahirap, ngunit punong-puno ng pag-ibig. Pumikit si Elena at hinayaan ang kanyang gunita na bumalik sa kanyang kabataan. Naalala niya ang bawat hapon nang umuuwi si Mang Lando mula sa pagbabasura. Ang kanyang tatay ay laging amoy araw at pawis. Ang kanyang mga kuko ay itim sa dumi, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nagniningning tuwing makikita ang anak. Hindi nakakalimot ang kanyang ama na mag-uwi ng kahit isang pirasong hinog na mangga o isang maliit na laruang gawa sa kahoy na nakuha nito sa kalsada. Bakit kailangang magpakapagod ka ng ganito, tatay? Ang tanong ng batang Elena noon habang pinupunasan ng noo ng ama. Dahil ang bawat patak ng pawis ko ay katumbas ng isang hakbang mo patungo sa pangarap mo, Elena. Ang laging sagot ni Mang Lando habang hinahaplos ang kanyang buhok.
Huwag kang titingin sa dumi ng kamay ko, anak. Tignan mo ang linis ng hangarin ko para sa'yo. Ngayong alam na ni Elena ang katotohanan na ang kanyang ama ay isang bilyonaryo na tumakas sa maruming mundo ng kapangyarihan, lalong tumagos sa kanyang puso ang bawat sakripisyo nito. Ang kanyang tatay ay hindi lamang nagtatrabaho para sa pera. Pinili nitong maging maliit sa mata ng mundo upang matiyak na si Elena ay lalaking malaki ang puso. Pinoprotektahan siya ni Mang Lando mula sa laso ng kasakiman na ngayon ay unti-unting pumapatay sa kaluluwa ni Ricardo. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang kanyang malaking tiyan. Nararamdaman niya ang marahang paggalaw ng sanggol, isang buhay na tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Nararamdaman mo ba ako, anak? Ang pabulong na tanong ni Elena sa dilim. Ang lolo mo? Ang lolo Lando mo ay isang bayani. Hindi siya nakasuot ng kapa at hindi rin siya nakaupo sa trono, pero ibinigay niya ang lahat para sa atin. Balang araw, ikukwento ko sa iyo kung paano niya nilabanan ang buong mundo gamit lamang ang isang walis at isang tapat na puso. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Elena. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pagtanggap. Ang sugat na iniwan ng pagtataksil ni Ricardo ay naroon pa rin, ngunit tila dahan-dahan itong nahihilom ng alaala ng kanyang ama. Nagsimulang bumuo ng plano si Elena sa kanyang isipan. Hindi lamang niya kukunin ang 8 bilyong dolyar para maging mayaman. Gagamitin niya ito para itayo ang isang pundasyon na magbibigay ng dangal sa mga taong katulad ni Mang Lando, ang mga nakalimutang bayani ng kalsada. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay bumasag ng isang marahang tunog ng sasakyan na huminto sa dulo ng eskinita. Walang bumaba, walang kumakatok, ngunit naramdaman ni Elena ang isang presensya na nakatingin sa kanyang direksyon. Mula sa siwang ng bintana, nakita niya ang anino ng isang itim na SUV. Ang makina nito ay naglalabas ng mahinang ugong bago ito dahan-dahang umalis. Sino ang taong iyon? At bakit tila binabantayan nito ang bawat paghinga niya? Ang misteryong iniwan ng kanyang ama ay tila mas malalim pa sa 8 bilyong dolyar. Magnanakaw ka na rin ba gaya ng tatay mong basurero? Hindi lang pala amoy basura ang dala niyo rito, kundi pati na rin ang dumi ng inyong mga kamay. Ang tinig ni Sofia ay pumalahaw sa tahimik na eskinita ng tondo, kasing talim ng isang kidlat na tumatama sa tuyong kalsada. Kasunod nito ang marahas na pagpasok ng 2 opisyal ng pulis sa loob ng maliit na silid ni Elena. Ang pintuang plywood na dati nang marupok ay tila lalong nabingit sa pagkawasak dahil sa bigat ng kanilang mga hakbang. Sa mga sandaling iyon, nakaupo si Elena sa sahig. Dahan-dahang tinitiklop ang lumang uniforme ng kanyang ama. Ang asul na polo na may mantsa ng grasa at alikabok, ngunit maayos na nilabhan. Ito ang kanyang tanging libangan sa gitna ng init at gutom. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikang yon ay naging isang madilim na gulo. Officer, sigurado ako. Siya lang ang malapit sa sasakyan ko kanina sa palengke. Turo ni Sofia, ang kanyang daliri na may mahahabang kuko ay tila gustong tusukin ang mga mata ni Elena. Nawawala ang diamond necklace ko. 1 milyong piso ang halaga niyon. Akala ko ba matitino ang mga tao rito? Magnanakaw pala. Napatayo si Elena. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib dahil sa kaba. Wala akong kinuha sa inyo, Sofia. Alam niyo yan. Hindi ko kailangan ang alahas niyo. Talaga? Look at your place, Elena. Isang ulan na lang. Guguho na ang barong-barong mo. Of course, kailangan mo ng pera para sa panganganak mo. Ang mapanguyam na tawa ni Ricardo na ngayon ay nakatayo sa may pintuan, nakasandal at pinapanood ang bawat sandali ng kanyang pagbagsak. Ibigay mo na ng maayos bago ka pa namin kaladkarin sa presinto. Nakakahiya sa mga kapitbahay mo.
Sa labas, nagsimulang mag-usisa ang mga tao. Narinig ni Elena ang mga bulong-bulungan. Ang ilan ay naaawa. Ngunit ang ilan ay nagsimula ng magduda. Magnanakaw ba talaga si Elena? Baka naman dahil gipit na siya. Ang bawat salita ng pagdududa ay tila isang tinik na bumaon sa dangal na pilit niyang itinatayo. Kapkapin niyo siya! Halughugin niyo ang lahat ng gamit niya! Utos ni Sofia sa mga pulis. Nagsimulang itapon ng mga pulis ang iilang gamit ni Elena. Ang kanyang maliit na kalan, ang kanyang mga plato, pati na ang lumang banig ay hinagis sa gilid. Nang lumapit ang isang pulis sa baul na nasa ilalim ng papag, napatigil ang paghinga ni Elena. Naroon ang mga dokumento ng kanyang ama. Naroon ang lahat ng katotohanan. Wag po. Pakiusap. Huwag niyo nang galawin yan. Ang sigaw ni Elena, ngunit hindi siya pinakinggan. Ang marahas na paghila ng pulis sa baul ay naglabas ng tunog ng kahoy na kumakaskas sa semento. Ngunit bago pa man mabuksan ang baul, isang boses ang narinig mula sa labas. Isang boses na puno ng awtoridad at lamig. Officer, bago niyo ipagpatuloy ang ilegal na paghahanap na yan, baka gusto niyo munang tignan ang sariling bag ng nagrereklamo. Lumingon ang lahat. Isang matangkad na lalaki na naka-Amerikana ang nakatayo roon. Siya ang driver ng misteryosong itim na SUV na nakita ni Elena kagabi. May hawak siyang tablet na nagpapakita ng isang video recording. Sino ka? Anong kailangan mo rito? Ang nanggagalaiting tanong ni Ricardo. Ako ang abogado mula sa Valderrama Security Services. Ang sagot ng lalaki, sabay turo sa screen. Narito ang malinaw na kuha ng CCTV sa parking lot kanina. Makikita rito na si Miss Sofia mismo ang nagtanggal ng kanyang kwintas at inilagay ito sa loob ng kanyang secret compartment sa bag bago siya bumaba para harapin si Miss Elena. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Namutla siya at hindi agad nakapagsalita. Ang mga pulis ay nagkatinginan at agad na nilapitan ang bag ni Sofia na hawak-hawak nito ng mahigpit. Ma'am, pakibukas po ang bag niyo. Ang utos ng pulis. No, this is harassment. My lawyer will hear about this. Ang sigaw ni Sofia, ngunit wala siyang nagawa ng kunin ng pulis ang bag. Sa isang maliit na bulsa sa loob, kuminang ang isang diamond necklace. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging nakakabingi. Ang mukha ni Ricardo ay naging kulay abo sa kahihiyan, habang si Sofia ay tila gustong lalamunin ng lupa. Ang mga kapitbahay na kanina ay nagdududa, ay nagsimulang mag-ingay sa galit laban sa mga walker. Mapanirang puri. Pati buntis pinagbibintangan niyo. Ang sigaw ng mga tao. Lumapit ang lalaking naka-Amerikana kay Elena at yumuko ng bahagya bilang tanda ng respeto. Ma'am Elena, ang katarungan ay hindi natutulog. Huwag po kayong mag-alala. Tiningnan ni Elena si Ricardo at Sofia habang sila ay mabilis na umaalis sa eskinita. Hinahabol ng mga masasakit na salita ng mga tao rito. Ngunit sa kabila ng kanyang panalo, naramdaman ni Elena ang isang matinding panginginig. Ang kanyang baul ay naroon pa rin, nakabukas ng bahagya. Sino ka ba talaga, tatay? Ang tanong ni Elena sa kanyang sarili. At sino ang mga taong ito na tila pinoprotektahan ako sa dilim? Ang misteryo ay tila lalong lumalalim at ang bawat araw na lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang katotohanang mas malaki pa sa kanyang imahinasyon. Ubos na ang oras ko, Elena. Wala na akong pakialam kung mamatay ka man o mabuhay ang batang yan. Basta makuha ko ang pera. Isang gabi na lang, guguho na ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang boses ni Ricardo ay naging isang desperadong ungol na lamang, kasing bagsik ng bagyong nagbabantang bumuhos sa labas. Sa loob ng kanyang marangyang opisina na dati ay puno ng yabang, ngayon ay nagkalat ang mga papeles ng pagkakautang at mga abiso ng foreclosure. Ang Walker Enterprises ay tila isang barkong mabilis na lumulubog at ang tanging lifeboat na nakikita ni Ricardo
ay ang inaakala niyang insurance money ni Mang Lando. Habang nangyayari ito sa sentro ng Makati, sa madilim at masikip na sulok ng tondo, dahan-dahang itinuwid ni Elena ang kanyang likuran. Ang bawat galaw niya ay isang malaking sakripisyo. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila isang mabigat na dambuhala na humihila sa kanyang natitirang lakas. Nakatayo siya sa harap ng pader ng kanilang barong-barong, kung saan may mga guhit ng uling na nagsisilbing bilang ng mga araw na lumipas. 79 na araw, 79 na gabi ng gutom, ng panglalait, ng pagod at ng panalangin. Hinaplos ni Elena ang magaspang na pader. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot at pangmayaman, ngayon ay may mga kalyo na at mga sugat mula sa pagtitinda. Ngunit sa bawat sugat na yon, may kasamang aral ng katatagan. Sa bawat kalyo, may kwento ng pag-asa. Hindi na siya ang mahinang Elena na umiyak sa sementeryo. Siya na ang babaeng binuo ng apoy at hirap. Ito na ang huling gabi natin dito, anak. Ang pabulong na panata ni Elena sa gitna ng katahimikan. Bukas, matatapos na ang pagsubok ng lolo Lando mo. Bukas, hindi na nila tayo kailanman matatapakan. Dahan-dahang lumabas si Elena sa kanyang silid at pumunta sa maliit na mesa. Doon, kahati niya si Aling Rosa sa isang pirasong tuyo at isang mangkok ng lugaw. Wala silang maraming salita, ngunit ang bawat tingin ng matanda ay puno ng paghanga. Elena, anak, nakita ko ang tatag mo sa loob ng 3 buwan, wika ni Aling Rosa, habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Kahit anong mangyari bukas, tandaan mo na mayaman ka sa pag-ibig ng mga tao rito. Huwag mong hahayaan na kainin ka ng perang darating sa'yo. Ngumiti si Elena, isang ngiting may halong pait at tamis. Hindi po, Aling Rosa. Ang perang yon ay hindi para sa akin. Para iyon sa mga taong katulad nyo na nakalimutan na ng mundo. Ngunit sa gitna ng kanilang huling hapunan, ang katahimikan ng eskinita ay muling nabulabog. Ang tunog ng pagpreno ng isang sasakyan ay narinig sa dulo ng kalsada. Hindi ito ang sasakyan ni Ricardo, kundi isang puting van na walang plaka. 3 lalaking nakasuot ng itim na bonnet ang mabilis na bumaba at tumakbo patungo sa barong-barong ni Elena. Naramdaman ni Elena ang isang matinding kaba na tila yelo sa kanyang dugo. Ang ika-100 araw ay hindi pa dumarating, ngunit ang panganib ay narito na. Sa desperasyon ni Ricardo na makuha ang pera, tila nakagawa ito ng isang hakbang na wala nang balikan. Elena, tumakbo ka sa likod! Ang sigaw ni Aling Rosa nang makita ang mga anino sa bintana. Ngunit huli na. Ang marahas na paghampas sa pintuan ay naglabas ng tunog ng kahoy na nawasak. Sa gitna ng gulo, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa butas-butas na bubong, naramdaman ni Elena ang isang matinding hapdi sa kanyang puson. Ang sakit ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang buong katawan. Ang bata, ang anak ko. Ang huling naisip ni Elena bago siya tuluyang nawalan ng balanse. Ang ika-100 araw ay nagsimula sa isang madugong labanan para sa kanyang buhay. Walang pera, walang pirma, walang buhay. Iyan ang utos ni Boss Ricardo sa amin, Elena. Kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang boses ng lalaking nakabonet ay puno ng malansang amoy ng alak at sigarilyo. Kasing dumi ng kutsilyong nakatutok ngayon sa leeg ni Elena. Sa loob ng maliit na barong-barong, ang dilim ay tila naging isang buhay na nilalang na sumasakal sa bawat hininga niya. Ngunit sa kabila ng talim ng patalim, may mas matinding sakit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Isang hapdi na tila hinihiwa ang kanyang puson, isang hudyat na ang kanyang anak ay hindi na makapaghihintay pa sa ika-100 araw. Napasandal si Elena sa magaspang na dingding. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang hindi niya mapigilan. Pakiusap, ang anak ko. Kailangan ko ng doktor. Ang pabulong niyang pakiusap
Ang kanyang boses ay halos maglaho sa tindi ng kontraksyon. Isang malakas na paghampas sa mesa ang naging sagot ng lalaki, dahilan para tumalsik ang huling mangkok ng lugaw ni Elena sa sahig. Walang doktor. Pirma muna bago ospital. Ngunit bago pa man makakilos ang mga salarin, ang katahimikan ng gabi ay bumasag ng mga yabag ng maraming tao sa labas. Hindi ito ang tunog ng mga sapatos na balat, kundi ang tunog ng mga tsinelas at yapak ng mga taong grasa. Ang mga kapitbahay ni Elena, ang mga labandera, ang mga kargador, ang mga batang kalsadang binibigyan niya ng kakanin, ay nagtipon-tipon sa harap ng kanyang pintuan. Hawak ang mga kahoy, bato, at matitinding sigaw ng pagkakaisa. Hinarangan nila ang tanging labasan ng mga tauhan ni Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Bumaba ang mga lalaking naka-Amerikana, ang mga tauhan ni Attorney Ramos, at sa loob ng ilang minuto, ang mga sumalakay kay Elena ay mabilis na napatahimik at nadala palayo ng walang ingay. Ngunit para kay Elena, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Aling Rosa, ang bata. Lalabas na ang bata. Ang hiyaw ni Elena, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sakit. Dahil sa baha at gulo sa labas, wala nang oras para dalhin siya sa ospital. Sa ibabaw ng lumang papag, sa ilalim ng andap-andap na bumbilya, ang maliit na silid ay naging isang banal na lugar. Ang mga kapitbahay ay nagtulong-tulong, isang balde ng mainit na tubig, malinis na kumot, at ang mga kamay ni Aling Rosa na puno ng karanasan at panalangin. Ang bawat pag-ire ni Elena ay tila isang pag-ire para sa kanyang kalayaan. Isang pag-ire para sa bawat sampal ni Ricardo, para sa bawat insulto ni Doña Imelda, at para sa bawat sakripisyo ng kanyang ama. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay, bumubuhos ng malakas upang hugasan ang lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Sa huling sandali ng matinding paghihirap, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa buong barong-barong. Isang iyak na mas malakas kaysa sa kulog, mas matamis kaysa sa anumang musika. Isang sanggol na lalaki. Dahan-dahang inilapag ni Aling Rosa ang bata sa dibdib ni Elena. Ang init ng balat ng sanggol ay tila isang milagrong nagpawi sa lahat ng hapdi. Sa mga sandaling iyon, ang orasan sa pader ay tumunog. Hating gabi. Ang ika-100 araw ay tapos na. Kasabay ng unang liwanag ng umaga, ang pintuan ay muling bumukas. Hindi isang kaaway ang pumasok, kundi si Attorney Ramos, bit-bit ang isang gintong briefcase at isang dokumentong may selyo ng gobyerno. Yumukod ang matandang abogado, hindi lamang kay Elena, kundi pati na rin sa sanggol na kanyang karga. Tapos na ang iyong paghihintay, Ma'am Elena Valderrama. Ang lahat ng pag-aari ng iyong ama ay handa na para sa iyong utos. Mula sa segundong ito, ikaw na ang pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Tumingin si Elena sa kanyang anak, pagkatapos ay sa lumang tsinelas ng kanyang ama na nasa tabi ng kanyang higaan. Isang matigas at siguradong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang panahon ng pagtitiis ay tapos na. Ang panahon ng pag-aani ay nagsisimula na. Lahat ng mga bank accounts natin frozen. Ang mga investors, isa-isang bumubunot ng puhunan. Ano bang nangyayari, Ricardo? Akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng takot. Isang emosyong bihira niyang maramdaman sa loob ng kanyang mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay na puno ng mga mamahaling singsing ay nanginginig habang hawak ang isang legal na dokumento. Sa harap niya, si Ricardo ay nakasubsob sa kanyang mesa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa puyat at stress. Ang Walker Enterprises, ang kumpanyang itinuturing nilang kaharian, ay tila isang kastilyong buhangin na dahan-dahang tinatangay ng alon. Sa loob lamang ng isang gabi, isang misteryosong kumpanya na nagngangalang Valderrama Legacy Holdings ang bumili sa lahat ng kanilang utang sa bangko.
Ang mga kontrata na inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay biglang kinansela nang walang paliwanag. Hindi ko alam, Mama. Wala akong makuhang impormasyon kung sino ang nasa likod nito. Ang hiyaw ni Ricardo, sabay hagis ng kanyang mamahaling ballpen sa pader. Ang tunog ng pagtama nito sa semento ay tila isang hudyat ng kanilang papalapit na pagbagsak. Basta ang sabi lang ni Attorney Ramos, may bagong may-ari na ang mga utang natin. At ang taong iyon, gusto tayong makita sa isang press conference bukas. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa ingay at gulo ng mga walker, ang katahimikan ay bumabalot sa isang penthouse suite sa pinakamataas na gusali ng Makati. Ang amoy ng sariwang rosas at mamahaling kandila ay humahalimuyak sa silid. Nakaupo si Elena sa isang malambot na silyon. Suot ang isang itim na silk robe. Sa kanyang kandungan, ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog. Ang maliit na kamay nito ay nakakapit sa kanyang daliri. Wala na ang Elena na amoy kalsada at pawis. Ang kanyang balat ay muling naging makinis. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila isang karagatan na handang lumamon ng sinumang humarang sa kanya. Sa harap niya, nakatayo si Attorney Ramos, bitbit ang ulat ng huling transaksyon. Nakuha na natin ang 70% ng kanilang stocks, Ma'am Elena. Ang ulat ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Sa madaling salita, ikaw na ang nagpapatakbo sa buhay ni Ricardo at ng kanyang ina. Isang salita mo lang at mawawalan sila ng bubong na sisilong sa kanila. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang pisngi ng kanyang anak. Huwag muna, attorney. Gusto kong makita nila kung sino ang taong itinapon nila sa basurahan. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sentimo ng sakit na ibinigay nila sa tatay ko at sa anak ko. Napatayo si Elena at lumapit sa malaking bintana na gawa sa salamin. Mula rito, nakikita niya ang buong lungsod, ang mga ilaw na tila maliliit na bituin sa lupa. Naalala niya ang lamig ng ulan sa sementeryo, ang hapdi ng sampal ni Doña Imelda, at ang tawa ni Sofia habang siya ay nagtitinda ng kakanin. Ang lahat ng iyon ay nagsilbing pundasyon ng kanyang bagong pagkatao. Akala niyo ba ay natatapos ang kwento sa pagpapaalis sa akin? Ang pabulong na tanong ni Elena sa sarili. Magsisimula pa lang tayo, Ricardo. At sisiguraduhin kong sa bawat hakbang nyo sa kalsada, maaalala nyo ang amoy ng basurang pilit nyo sa aming ipinamukha. Habang papalapit ang umaga, ang takot ay lalong lumalalim sa puso ni Ricardo. Sa loob ng kanyang panaginip, isang anino ang laging nakatayo sa harap niya. Isang aninong may hawak na gintong susi, ngunit may mukha ng isang babaeng namatayan ng dangal. Sino ang bagong investor na ito? At bakit tila kilalang kilala nito ang bawat kahinaan nila? Ang sagot ay naghihintay sa kanila sa harap ng mga kamera, kung saan ang isang simpleng anak ng basurero ay handa nang magpakita bilang reyna. Sino ang mag-aakala na ang luhang ibinuhos sa putikan ay magiging mga perlas ng kapangyarihan sa araw na ito? Ang bulong-bulungan ng mga mamamahayag ay tila isang malakas na agos ng tubig sa loob ng Grand Ballroom ng Diamond Hotel. Ang mga ilaw mula sa mga kamera ay walang tigil sa pagkurap, tila mga bituin na naghahanap ng pagbabagsakan. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Ricardo at Doña Imelda. Bagaman suot nila ang kanilang pinakamagarbong kasuotan, bakas sa kanilang mga mata ang takot ng isang hayop na nasusukol. Ang Walker Enterprises ay nakasalalay sa isang pirma ng misteryosong bagong may-ari ng Valderrama Legacy Holdings. Nasaan na ba ang investor na yan? Kanina pa tayo naghihintay. Ang pabulong na asik ni Doña Imelda kay Ricardo habang pilit nang ngumingiti sa harap ng mga kamera. Siguraduhin mong mapapapirma mo siya, Ricardo. Hindi pwedeng makuha ng bangko ang mansyon natin. Huwag kayong mag-alala, Mama. Walang negosyante ang hihindi sa isang partnership sa atin. Tugon ni Ricardo,
kahit na ang kanyang mga palad ay basang-basa na ng pawis. Tumayo si Attorney Ramos sa podium. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng tagumpay na tila ba ayaw na niyang itago. Ladies and gentlemen, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya, Valderrama, at ang bagong chairperson ng Walker Enterprises, si Ma'am Elena Valderrama. Ang malalaking pinto sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng mga bakal nito ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Sa gitna ng liwanag, isang anino ang dahan-dahang naglakad papasok. Isang babaeng nakasuot ng isang napaka-eleganteng puting terno na may mga borda ng gintong sinulid, simbolo ng kalinisan at yaman. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa ganda at tatag. Ngunit ang mas nakapagpatahimik sa lahat ay ang karga niya. Isang sanggol na mahimbing na natutulog, nakabalot sa isang mamahaling kumot na may tatak ng pamilya Valderrama. Nabitawan ni Doña Imelda ang kanyang hawak na baso ng tubig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Ricardo ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang pilit na binibigkas ang isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Elna? Ang pabulong na tawag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkabigla. Hindi tumigil si Elena hanggang sa makarating siya sa harap mismo ni Ricardo. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng lalaking umalipusta sa kanya. Wala nang bakas ng luha, wala nang bakas ng takot. Ang nakita ni Ricardo ay ang isang reynang handa nang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Masyadong maingay ang iyong pagkagulat, Ricardo. Ang mahinahong simulala ni Elena, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng mga speaker. Akala niyo ba ay mamatay ako sa sementeryo kasama ng aking ama? Akala niyo ba ay magiging basura ang anak ko, gaya ng sinabi niyo? Hindi. Hindi ito maaari. Paanong ang isang anak ng basurero? Ang sigaw ni Doña Imelda habang pilit na tumatayo, ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod, kaya napaupo siyang muli. Ang basurerong sinasabi niyo, Doña Imelda, ang siyang nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay niyo. Ang putol ni Elena at ang kanyang mga mata ay kumidlat sa galit. At ang cheap na kakanin na itinatapon ni Sofia sa putik, iyon ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng paghihirap. Ngayon, narito ako para bawiin ang lahat. Inilapag ni Elena ang isang makapal na folder sa harap ni Ricardo. Iyan ang notice of eviction para sa inyong mansyon. At ito naman ang mga dokumento ng inyong tuluyang pagpapatalsik sa kumpanyang ito. Mula sa segundong ito, wala na kayong kinalaman sa Walker Enterprises. Ang lahat ng karangyaan ito ay sa akin na. Elena, pakiusap. Mag-usap tayo. Anak ko rin ang batang iyan. Ang desperadong sigaw ni Ricardo habang pilit na hinahawakan ang braso ni Elena. Mabilis na iniwas ni Elena ang kanyang braso. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na espada. Huwag mong dungisan ang aking damit ng iyong mga kamay, Ricardo. Sabi mo noon, hindi dapat isinisilang ang mga batang galing sa dumi. Ngayon, tignan mo ang basurang itinapon mo. Siya na ang may-ari ng iyong buong mundo. Sa harap ng lahat ng media, si Ricardo at ang kanyang ina ay naiwang nakatayo sa entablado, mga hubad na hari sa gitna ng kanilang sariling pagkawasak. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang latigo na humahampas sa kanilang kahihiyan. Samantala, si Elena ay lumakad palabas, bitbit ang kanyang anak at ang dangal ng kanyang ama, patungo sa isang bagong bukas na wala ng bakas ng kanilang kasamaan. Ang bawat pako na ibinabaon sa lupang ito ay isang pangako na wala ng batang matutulog ng gutom sa ilalim ng tulay. Ang bawat laryo na itinatayo ay simbolo ng dangal na hindi kailanman mabubura
ng kahit anong bagyo. Ang boses ni Elena ay malumanay, ngunit puno ng kapangyarihan habang nakatayo siya sa gitna ng dating tambak ng basura sa tondo. Ang lugar na dati ay amoy lansa at nabubulok na pangarap ay dahan-dahan nang nagbabago. Sa harap niya, ang mga dambuhalang crane at mga manggagawa ay abala sa pagpapatayo ng Lando Valderrama Legacy Center, isang pasilidad na magbibigay ng libreng pabahay, edukasyon at kalinga sa mga nakalimutang bayani ng kalsada. Sa kanyang bisig, ang kanyang anak na si Lando Jr. ay gising na at naglalaro sa kanyang daliri. Ang sanggol ay isang buhay na paalala na sa gitna ng kawalan, palaging may pag-asang sumisibol. Ang hangin ay hindi na kasing pait ng dati. Tila ba ang kalangitan ay nakikigalak sa kanyang bawat tagumpay. Ma'am Elena, may bisita po kayo. Ayaw umalis sa gate. Gusto raw po kayong makausap kahit sandali lang. Ang ulat ng kanyang security head. Dahan-dahang lumingon si Elena. Sa labas ng bakal na bakod, nakita niya ang isang lalaking tila kinuha mula sa kanyang madilim na nakaraan. Si Ricardo. Ngunit hindi na ito ang mapagmataas na si Ricardo Walker. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay kupas na at may mga mantsa ng dumi. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang muka ay bakas ng matinding hirap at puyat ayon sa mga balita. Si Doña Imelda ay nakatira na ngayon sa isang maliit na paupahan habang si Sofia ay matagal na siyang iniwan nang maubos ang kanyang pera. Naglakad si Elena patungo sa gate. Nang makita siya ni Ricardo, agad itong lumuhod sa matigas na semento. Ang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Elena. Elena, pakiusap. Patawarin mo ako. Ang basag na tinig ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Nagkamali ako. Nabulag ako ng pera at kapangyarihan. Wala na kaming matirhan ni Mama. Kahit bilang janitor lang sa kumpanya mo, tatanggapin ko. Pakiusap, alang-alang sa anak natin. Tumingin si Elena sa lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang sarili. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring pait. Tanging habag na lamang para sa isang taong nawalan ng kaluluwa dahil sa kasakiman. Ang anak ko, Ricardo, ay may pangalan na hindi kailanman magiging bahagi ng iyong mundo. Ang mahinahong sagot ni Elena. Hindi kita bibigyan ng trabaho dahil sa awa. Dahil ang kumpanyang ito ay itinayo sa pundasyon ng dangal at katapatan, mga bagay na hindi mo kilala. Ngunit bilang isang tao, hindi kita hahayaang mamatay sa gutom. Nag-abot si Elena ng isang maliit na sobre sa pamamagitan ng kanyang tauhan. Iyan ay sapat na halaga para makapagsimula kayo ng maliit na negosyo ng iyong ina. Iyan ang huling ugnayan natin. Gamitin mo yan para linisin ang pangalan mo, hindi para bumalik sa dati mong gawi. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpapakulong. Minsan, ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na makita ang sarili niyang dumi. Hindi na hinintay ni Elena ang sagot ni Ricardo. Tinalikuran niya ang lalaki at naglakad pabalik sa loob ng foundation. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpawis sa huling bakas ng sakit sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Ricardo. Ito ay para sa kanyang sarili, upang tuluyan na siyang maging malaya. Kinabukasan, sa ilalim ng marahang sikat ng araw, dinalaw ni Elena ang puntod ng kanyang ama. Sa tabi ng simpleng krus ni Mang Lando, naglagay siya ng isang pumpon ng sariwang puting bulaklak at ang lumang tsinelas na naging saksi sa kanilang hirap. Tatay, tapos na po. Ang pabulong na panata ni Elena habang hinahaplos ang marmol na lapida. Naitayo ko na ang pangarap mo. Ang 8 bilyon ay hindi naging lason, kundi naging gamot para sa maraming tao. Ang apo mo, lalaki siyang alam ang amoy ng lupa, ngunit may paningin na abot sa mga bituin. Isang marahang ihip ng hangin ang humaplos sa kanyang pisngi. Tila isang mainit na yakap
mula sa kabilang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang legacy ni Mang Lando ay mananatiling buhay sa bawat taong natulungan ng kanyang anak. Dahan-dahang binuhat ni Elena si Lando Jr. at naglakad palayo sa libingan. Sa bawat hakbang niya patungo sa labas, ang kanyang anino ay tila nagliliwanag. Isang reynang nagmula sa basura, isang anak na nagtagumpay sa pamamagitan ng pag-ibig, at isang inang handang harapin ang anumang bukas ng may ngiti at dangal. Ang kwento ng anak ng basurero ay tapos na. Ngunit ang alamat ni Elena Valderrama ay nagsisimula pa lamang. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila ba isang hanging humaplos lamang sa mga dahon ng puno ng nara sa malawak na hardin ng pamilya Valderrama. Ang sikat ng umaga ay malambot, nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid, kung saan ang mga halakhak ng isang bata ay mas malakas pa sa huni ng mga ibon. Nakatayo si Elena sa balcony. Suot ang isang simpleng puting bestida. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang tasa ng kape. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasabay sa ihip ng hangin. Pinapanood niya ang kanyang anak, si Lando Jr., na ngayon ay mabilis nang gumagapang sa malinis na damuhan. Pilit na inaabot ang isang makulay na bola. Sa tabi ng bata ay si Aling Rosa, na ngayon ay hindi na kailangang maglabada para mabuhay, kundi nagsisilbing mapagmahal na lola sa munting tagapagmana. Sa loob ng kanyang silid, sa isang espesyal na glass case, ay nananatiling nakalagay ang lumang asul na polo at ang tsinelas ng kanyang ama. Hindi ito nakatago. Ito ay nakabukas para sa lahat, bilang paalala na ang pundasyon ng kanilang $1 bilyong na kayamanan ay nagmula sa pawis, dumi at dangal ng isang basurero. Nabalitaan ni Elena na si Ricardo ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa pantalan. Hindi na siya nagpadala ng karagdagang tulong pagkatapos ng huling sobre. Alam ni Elena na ang pinakamalaking regalo na maibibigay niya sa dating asawa ay ang pagkakataon na maranasan ang tunay na hirap. Ang hirap na magtuturo dito kung paano maging tao. Si Doña Imelda naman ay nanatili sa isang maayos na home for the aged na binabayaran ng foundation ni Elena, ngunit hinding-hindi na muling makakatapak sa mansyon na dati niyang ipinagyayabang. Huminga ng malalim si Elena. Wala na ang pait sa kanyang lalamunan. Wala na ang bigat na tila isang bato sa kanyang dibdib. Ma'am Elena, handa na po ang sasakyan para sa pagbisita sa bagong paaralan sa Tondo. Ang ulat ng kanyang sekretarya. Ngumiti si Elena. Salamat Maria. Pakidala na rin ang mga donasyong pagkain. Bago lumabas, muling tumingin si Elena sa langit. Sa kanyang isipan, tila nakikita niya ang kanyang tatay Lando, nakasuot ng kanyang malinis na asul na polo, nakangiti at kumakaway sa kanya mula sa mga ulap. Hindi na kailangan ng mga salita. Alam ni Elena na masaya ang kanyang ama dahil ang kanyang anak ay hindi naging alipin ng pera, kundi naging Panginoon ng kabutihan. Ang paglalakbay mula sa sementeryo patungo sa trono ng kapangyarihan ay hindi naging madali. Ngunit sa huli, napatunayan ni Elena na ang pinakamalakas na armas laban sa kawalang katarungan ay ang pananatiling tapat sa sariling pinagmulan. Ang sugat ng kahapon ay naging pilat na sumisimbolo sa kanyang katatagan. Tapos na ang paghihintay sa hustisya, tatay. Ngayon, oras na para sa pagpapatuloy ng iyong pag-ibig. Ang pabulong na huling pananalita ni Elena bago tuluyang isara ang pinto ng kanyang silid.